Makibalita po tayo mula po sa Office of the Civil Defense, ang kanila pong tagapagsalita, si Junie Castillo. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi, Joby, Maricel, and Chiki. Good evening, sir. Yes, hingi po kami ng latest update po ninyo. Sir, hingi kami ng latest update tungkol sa PIDSA. Yeah, go Sa ahead. mga nangyari nga pong lindol. Meron nga pong naiulat kanina na 700 families na apektado nitong nangyaring lindol. And then doon naman po sa mga nag-evacuate kanina, umabot po ito ng 10,000 pamilya. Kasama po dito yung mga nag-evacuate dahil doon sa epekto ng lindol at ganoon din yung mga dahil doon sa tsunami warning na ipinalabas nga po ng DOST FIVOX na nung bandang alas 3 po ay nag-issue na rin po ng cancellation na hindi na nga po banta yung tsunami doon sa lugar. Meron po bang mga lugar na dapat iwasan ngayon ng mga tao? Kasi kailangan po natin i-inform po sila. Minsan kasi marami ring mga matigas ulo. Kung doon po sa mga dapat iwasan, unang-una po sa kanya-kanyang lugar at sa kanya-kanyang mga gusali, dapat po bago bumalik sa loob ng gusali ay dapat po nagsagawa po ng structural integrity assessment. Kung mga lugar naman po na mga heavily damaged, ang tinitingnan kasi natin na mga apektado talaga ay itong mga bayan po, lugar ng Sarangani, ng General Santos City, ganun din po yung Davao Occidental and some coastal areas po sa Sultan Kudarat. Pero kung kaya dapat pong iwasan, yung pong pakausap natin na kung wala naman po talagang gagawin doon or importanteng dapat gawin doon sa mga lugar na at doon sa mga areas po na may mga naiulat po na damage, ay wag na lang po muna sanang pumunta at manatili rin po tayo doon sa mga ligtas na lugar. Opo. Sir, yung kanina po na report na 19 casualties, confirmed na po ba ito? Saan po yung pinakamaraming lugar na naitala itong casualties and yun pong cause of death? Maricel, itong 19 po ng mga kababayan natin na nakakalungkot na hindi nakaligtas dito sa lindol. Ito po yung datos na meron tayo ngayon. But as we speak po, ito ay still under verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Mayroon naman pong naiulat din na 147 na injured at meron pa pong more or less mga 6 na reported po that are missing. Sir, paano po yung mga hindi makabalik sa kanilang bahay dyan po sa mga affected areas? Ano po yung option nila? Kanina po nakausap po namin yung aming correspondent dyan sa Mindanao. Yung iba, nasa open grounds na lang po. But I wonder if they have enough tents kasi syempre biglaan. Paano po yung ginagawa natin dito, sir? Sa kasalukuyan, Maricel, bumaba doon yung mga galing from the central office na mga ahensya. Kasama doon yung sa Office of Civil Defense, nandun ang aming administrator, si Jose Carol Den Cabreros, para po tingnan itong mga pangangailangan na ito. Lalo nga po na tuloy-tuloy pa rin kasi yung nangyayaring aftershocks. In fact, bandang hapon po kanina, mga alas 2 o alas 3, ayon po sa datos ng DOST FIVOX, ay umabot na po sa 258 na recorded aftershocks. So ito po isang challenge ito dahil nga sa mga aftershocks na ito, marami pa po sa mga kababayan natin ang hindi pa po pumapasok sa kanilang mga bahay at nananatili dito nga po sa mga open areas. So nandun din po ang iba't ibang ahensya kasama ang DSWD para po tingnan yung pangangailangan na ito at kung ito po ay mga tents o ito man po ay yung mga temporary shelter po. So nandun po yung iba't ibang ahensya natin para tingnan at tugunan ito. Sir, sorry, yung pinakang trending kasi nagva-viral na video yung sa fast food na gumuho. Ano po ang balita natin dyan sa building na yan? May mga naipit ba na individuals doon? Sa ngayon, Maricel, hindi ko ma-identify if the reported 6 missing ay meron doon sa gusali na yon. But we expect na dahil nandun ngayon yung ating mga kasamahan po, at bilang na po yung aming administrator, ay to be able to get that information kung meron pa ba dito sa gusaling ito na trap. Nandun din naman po yung mga kawani po ng Bureau of Fire Protection at mga local DRRMC to be able to search and to identify base doon sa mga kasamahan dito sa building kung meron pa bang naiwan doon sa gusaling ito. We'll get that information once we have it, Maricel.